por Dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por Dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por Dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Sa halip na 1 linggo na panukala ng COMELEC, ginawang 3 linggo ng DILG ang transition para sa mga bagong halal na opisyal ng barangay, bagamat 92% na ng mga nanalo ay naiproklama na. Ito daw po ay para matiyak na magiging maayos ang transition o paglilipat ng pamamahala at mga pananagutan. Inatasan ni DILG Secretary Benher Abalos ang mga talunang kandidato. Naku, napakasakit na mga magsalita nitong si Mother, si Secretary Abalos. Inatasan ni DILG Secretary Benher Abalos ang mga talunan na kaagad isagawa ang pagsasali ng responsibilidad kahit lumuluha para kaagad na makapagsilbi ang mga papalit sa kanila. Samantala, ilang kandidato ang nagtay sa bilangan at ang kanilang swerte ay hindi sa dami ng nakuhang boto, kundi idinaan sa pamamagitan ng toss coin o drawing of lots upang malutas ang tabla. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos. Dos por Dos. Hi. Uy, bakit humahangin dito? May umiihip ba dito? May tao ba dito? Nakita mo. Mother, may umiihip dito. Nilagay niyo ba ako ng blower ngayon? Wala naman, di ba? Oh. Ikaw, tinatakot niyo ako eh. Lumilipad yung papel. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos. Ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Baka magulat si Ka-Obit Badrin. Friday na ba? Ay, mga datihang nanonood sa Dos por Dos, alam na ninyo kung bakit Friday araw-araw sa amin ni kumbatserong Jerry Baha. Kumusta po kayo? Sana'y okay na okay lang kayo. Saan po naman po ba kayo naroroon? Kayo po ba ay nandito sa Metro Manila? Medyo maluwag po ang mga kalsada ngayon sapagkat nag-alisan ng marami. Nagsiuwian sa kanilang mga probinsya. Aba, napansin nyo bang medyo lumalamig-lamig na ang panahon ngayon? At ang matindi, pagbaba ko ng sasakyan, umuulan. May bagyo ba? Alamin nga natin kaagad kay Kuyang Obet Badrina ng Pag-asa. Magandang morning, Kuya Obet. Oh, kumusta naman po kayo dyan sa Pag-asa? Oh, timo, may umiihi po. Ganun po. Naputol. Tinatawagan ulit, naputol, ano? Hindi, totoo. Pag malamig po sa labas ngayon at ang napapansin natin, walang mintes. Mula pa nung nag-umpisa akong mag-cover ng undas nung bata pa ako, Yuel.
Laging pagka ganitong araw may ulan. Perming may ulan. Hindi man kalakasan, basta't may ulan tuwing November 1. Nagpapaulan yata ang mga birthday boys and girls natin, gaya ni Tita Winnie Cordero. Birthday ngayon nun eh. Ni Jabs, Kuya Jabs. At ni Olsen Racela. Ayan. Kilala niyo ba si Olsen Racela? Kaya ang pangalan niya Olsen dahil Olsen Day Andito na si Kuya Obet Madrina. Kuya Obet, magandang morning. Si Katonying po ito. Putol na naman. Ayaw siguro. Oo. Palagay ko sa aircon lang to. Mamaya babalikan natin ang pag-asa para makapaghanda din ang ating mga kababayan. Pero especially yung mga pupunta po sa sementeryo, no? Tayo po hindi naman pare-pareho ng paniniwala, no? Pero doon po sa mga magpupuntahan sa mga sementeryo, magdala po kayo ng payong, magdala na po kayo ng pananggalang sa ulan dahil baka bigla pong umulan. Gaya po ngayon, medyo umaambon-ambon na dito sa area ng Pasay City. Mag-ingat po kayo, alam nyo na yung mga pwede lang dalhin, yung mga bawal naman, huwag nyo nang dadalhin. At ang ating mga pulis ay nandiyan. Kahit saan kayo tumingin, may pulis. Jerry Parra at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. At kinukumusta din natin ang mga bibiyahe at patuloy pang bumibiyahe sa mga oras na ito. Mag-ingat po kayo. Alamin nga natin kung magiging maayos ang paglalakbay ng ating mga kababayan at gaya nung nabanggit ko, ano ba ang magiging lagay ng panahon ngayon sa mga, lalo na dito sa mga malalaking sementeryo sa Metro Manila. Kausapin natin si, hindi na si Kuya Obet to, si Kuya Benny na to. Kuya Benny Estareja ng Pag-asa DOST. Kuya Benny, maganda morning. Si Katonying po ito. Magandang morning po, Katonying. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. May mga uulan na. May mga lugar na umuulan na ngayon. May bagyo ba? Tama po, pero for now po wala tayong bagyo. Meron tayo ay low pressure area. And ito po ay nasa coastal waters ng Caramoran, Catanduanes po kaninang alas 3 ng madaling araw. But we're not expecting na magtatagal itong LPA at posibleng malusaw within 24 hours. Pero hindi man ito magiging bagyo, may epekto ba ito sa alimang bahagi ng ating bansa? Yes po, this LPA plus yung tinatawag na shear line or yung banggaan ng mainit na hangin plus malamig na northeast monsoon, ito po yung nagpapaulan for most of Luzon. So yung Metro Manila, affected po tayo ng mga ulan. Mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Bulacan, Marinduque, Camarines Norte, and then the entire Calabarzon po. Malalakas po. Ang nature ng ulan po natin, kung facing the Pacific Ocean, mas malalakas. Pero yung kunwari dito sa Metro Manila, mga light to moderate rains lang po in general. Ayan. So, ang tinutukoy nating nakaharap sa Pacific Ocean, gawing kanan, ano? Sa kung nakatingin tayo sa mapa. Yung mga Aurora, Quezon, ayan, Camarines Norte, yan po. Ayun. Maiba nga pala ko, napansin ko na rin yung paglamig ng panahon. Ano, tuloy-tuloy na ba to, Kabeni? Yung paglamig po ng panahon natin, gradual. So, ibig sabihin po, paunti-unti tayong nakakaranas ng pagbaba ng temperature. Yung surge po kasi ng amihan sa ngayon is umaabot lamang dito sa may Central Luzon. But pagsapit po ng December, yan, halos buong Luzon po nagiging affected na. And by January, halos buong Visayas na rin po affected. Ayun, okay. At least meron tayong outlook sa mangyayari sa maghapong ito. Sa mga paglalayag naman ng ating mga kababayan, safe naman. Doon sa mga maliliit na sasakyang pandagat po, yung mga nangingisda, maalon po kasi dito sa Luzon, so lagi pong maging mapagmasid doon sa mga pag-alon kasi minsan umaabot po siya ng 3 metro, but in other times naman po nasa more or less 1 meter po ang taas ng alon natin. Ayun. Sumikat na ho ba yung araw, Kabeni? Yes po, yung sunrise natin is kaninang 5:51 a.m. 5:51? Umahaba na ng gabi, no? Hanggang sa December po, possible na
umabot pa yan sa peak na nasa 11 hours po yung ating or less yung ating daytime. Parang inaakit tayong matulog ng mahaba. Nga po. Kabeni, maraming salamat. Kahit pista opisyal ay pumapasok kayo para magsilbi sa atin. Po, Thank you so much. Si Kabeni Estareja ng DOST Pag-asa. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ayun. So ayun tama pala yung ating paalala. Magdala po kayo ng payong, bagamat hindi naman kalakasan ang inaasahang pag-ulan, uulan. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jalom Tang, Engineer Tony Nanggel, Lakyam Chap Dihon, 6:12 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. This time check. Totohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Nobyembre 2023. Sa ulo ng ating ACS Balita, Pilipinas pasok sa 10 fastest growing remote work hubs sa buong mundo. Utang ng Pilipinas bumaba ng 0.6% noong Setyembre. Mga bumibisita sa Manila North Cemetery dumagsa sa bisperas ng undas. 19 patay sa mga karahasan na may kinalaman sa katatapos na barangay at SK elections. Viral video ng pagmumura sa motoristang buntis sa parking lot ng NAIA inimbestigahan ng MIAA. Ay talang volcanic quake sa Taal Volcano sa Batangas tumaas pa sa nakalipas na 24 oras. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. Unahin natin ang ACS Good News. Pasok po ang Pilipinas sa mga bansang fastest growing remote work hubs sa buong mundo. Ito ang ibinida ng Presidential Communications Office matapos mapabilang ang Pilipinas bilang pampito sa top global remote work hubs ng Nomad List, isang international work and travel platform kung saan may higit 10,000 miyembro ang nag-log at kung saan sila nagtatrabaho bilang remote worker. Sa Nomad List, nairaranggo ang mga destinasyon ayon sa growth rates ng mga check-in na ginawa ng mga miyembro gamit ang live data na nagsusuri ng halos 300,000 check-ins. Nandito po ang 10 fastest growing remote work hubs sa buong mundo. Tokyo, Japan, Da Nang, Vietnam, Seoul, South Korea, Kuala Lumpur, Malaysia, Penang, Malaysia, Monteviejo, Uruguay, Manila, Philippines, Hanoi, Vietnam, Ho Chi Minh, Vietnam, at Ljubljana, Slovenia. Bahagyang bumaba sa 14.27 trillion pesos ang utang ng Pilipinas noong Setyembre. Ayon sa Bureau of Treasury, 0.6% ang ibinaba ng utang ng gobyerno mula sa record high na 14.35 trillion noong Agosto. Resulta ito ng 80.9 bilyong net payments o pagbabayad ng pamahalaan sa parehong utang panloob at panlabas. Nagtala ang Pilipinas ng 9.73 trillion na domestic debt o yung utang po dito sa loob ng bansa na 56.77 billion pesos na mas mababa sa dating utang nito, habang bumaba rin sa 4.53 trillion pesos ang utang panlabas. Pero kahit na, ubod lang daming utang pa rin ito.
Pero tandaan nyo, walang masamang nangungutang basta ang inuutang ay hindi para sa luho, ang utang ay hindi ginagamit sa mali. Si mother nga dito sa kasikato niya may utang di ba? Walang masama sa may utang basta marunong tayo magbayad. At saka hindi ka mangungutang para ipambili mo ng cellphone na iPhone 16. Di ba? Pero kung ang utangin mo gagamitin mo sa importante, halimbawa sa edukasyon o kaya sa pagninegosyo na alam mo namang meron kang feasibility study at viability study, pwede ka mangutang. Kaya kung gusto nyo mangutang, PM is the key. Papautang pala. 6:21 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Kumagsa ang mga tao sa Manila North Cemetery sa bisperas ng undas para dalawin ang mga yumao nilang mahal sa buhay. Ito'y para maiwasan ang inaasahang buhos ng tao na dadalaw sa puntod ngayong undas habang ang mga pulis Maynila ay nakadeploy na sa iba't ibang sementeryo sa lungsod. DCRH Ligtas Undas 2023 Special Coverage. Nakatakot naman yung alulong na yun. Ikaw ba may kagagawan ng Yuel? Nakibalita nga tayo sa mga hindi naman natatakot at lalong hindi nakakatakot. Dahil mga makikisig, mga matitipuno, mga gwapong mga RH reporters. Unahin natin si RH5 Val Gonzales dahil meron daw po siyang naitala na mga nagsipunta sa Himlayan Road. Ba't sila nagpunta doon? Alamin nga natin kung gaano karami na ang nabilang ng mga otoridad na nagpunta sa Himlayang Pilipino. Diyan sa Quezon City, RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Anthony, nasa 6,000 yung nag-overnight o nagpalipas ng gabi dito sa malawak na Himlayang Pilipino dito sa Tandang Sora, Barangay Pasong Tamok, Quezon City. Ito yung bilang na binigay sa atin ng gwardiya na nandito sa pinaka-entrada mismo nitong Himlayang Pilipino dito sa Himlayan Road dito sa Quezon City. Ako'y nandito ngayon sa pinaka-pusod mismo nitong halos apat na ektaryang lupain nitong Himlayan na Pilipino. Ang lawak pala niyan, 40 hectares? Correct. Itong Himlayan ay 37 hektarya. Almost 40 hectares. Itong lawak nito. At ang nakaliping dito, Anthony, nasa 46,000 ang huling bilang datos ng pamunuan nitong Himlayang Pilipino. Ako'y nandito sa pinakagitna mismo at umuulambon na rito. Yan nga. Umuulambon na rito. Mabuti itong mga nag-overnight Anthony. Medyo may kanya-kanya silang mga kubol. Ayan, may tent. May nakita nga akong tent yan. Yung pinapakita mo, Val. Eto, hindi lang ito. Lahat ng mga nag-overnight ay may kanya-kanya. Eto pang nandito sa aking harapan, kasama pa yung mga paslit. May mga bata na mga kasama at merong kanya-kanyang tent yung mga bata. Pero hindi kalayuan yung bahay nitong mga ito nandiyan lang sa gilid, pero minabuti nila na sa loob ng magdamag ay dito sila sa harapan ng puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. At Anthony, mukhang dito na rin nagluto ng mga makakain o agahan ngayong umaga. Dahil nakikita ko dito sa ating harapan nagsasandukan na ng kanilang pagsasaluhang agahan ngayon. Ano yan? Pwede naman pala, hindi naman binawal na dyan na magluto. Mukhang hindi ko alam kung dito nagluto na ito. Pero kung titingnan mo, Anthony, yung lawak nito, maring nga talagang dito na magluto. Maring dito na magluto itong mga dumadalaw dito sa Himlayang Pilipino. Lalapitan ko lang Anthony, at ako'y makikistorbo.
makikistorbo ako rito sa nag-aagahan. Makikialmusal nga po. Lala, ako hindi makikialmusal. Napakasarap pa naman ng ulam, Anthony. Nakikita ka rin, napakalalaking mga isda na rin. Saan po kayo galing? Live po tayo with Anthony Taberna sa DZRH po. Opo. Sa Payatas po. Taga-Payatas. Taga-Payatas. Dito na ako kayo nagpalipas ng gabi? Hindi po. Hindi. Ang nilalaksan dumating mga 4:30. 4:30. So hindi sila dyan nagluto? Hindi kayo dito nagluto? Hindi po. Dala na kunin niyo ito. Ano ba yung makakain natin dyan? Lola, ano daw po yung makakain? Sabi po ni Captain Lee. Meron po tayong adobo, may pork chop, may pancit, may biko. Ay, kompleto pala eh. May inihaw. May inihaw. Ayun. Itong Yun yung ulam nila rito. Ano ho ba yung isdang napakalaki ho na yan? Isang bato daw yan. Isdang bato. Isdang bato. Isdang bato. Siyempre, napalambot niya yung bato. Opo, isdang bato. Nabili kasi itong asawa ko ng mga isdang bato. Yan, bilihan namin. Tapos, magluto kami ng adobo na gusto niya. Tapos, may biko po. Marami po, nanay, marami pong kayong kasama na marami po. Kasi medyo malaki-laki po ang pamilya kasi namin, mga apo. Sama-sama na dito kami. Parang reunion nyo na rin, ano? Opo. Hanggang anong oras po kayo dyan? Mamaya po mga 2 o'clock siguro, baka masundo na kami dito ng sasakyan. Baka makauwi na kami. Opo, ilang taon na ho bang pumanaw? Wala pa pong 1 taon bago. Ano lang po. Bago pa lang. 9 months lang po. So ito pala ang unang pagkakataon na kayo po nagsama-sama dyan sa Himlayan, ano? Opo. Opo. Basta mag-iingat po kayo at hinay-hinay ho sa pagkain. Opo, salamat po. Opo, nanay, thank you po. Lola, thank you so much po. Opo. Thank you din po. Thank you po. Anong pangalan po ninyo, Lola? Julieta Imata po. Julieta Imata. Ayan. Thank you. Imata. Hindi pala nag-overnight itong sila nanay. Itong nandito sa aking harapan, ito yung nag-overnight. Mga taga rito rin. Yung sabi mo kubul na yan, sila na nagdala niyan, Val? Kanya-kanyang dala. Kanya-kanyang dala. Kanya-kanyang dala. Itong mga ito. Pero siyempre hindi ka pwedeng tumawid ng bakod. Halimbawa, yung lote ng Yumao mo ganito lang. Bawal lang stepping on the baseline sa kabila kasi meron ding nakapwesto sa kabila mukhang po pwede. Pwede. Mukhang po pwede. Ito ba kuya, mga kamag-anak ninyo lahat? Dito lang. Katulad nito, Anthony. Kung makikita mo rito sa ating camera. Eto, nag-set up sila ng isang kubol na mahaba-haba. Pero, wala pa sa kalahati yung sa kanila. Paano kung may dumating? Kung dumating yung nandyan naman, yung may-ari niya. Siguro sa tagal din naging kaibigan na. Asan yung sa inyo lang dito? Itong dalawa. Kamag-anak ninyo. Dito, lumampas tayo ng mga dalawa rin na mga kapitbahay. Kapitbahay nyo na rito, kaya kahit na itong kubol ninyo lumampas, po pwede na rin. Makabubuti rin sa kanila dahil magagamit nila. Tama din naman. Kayo ba'y nag-overnight din Ako nag-overnight. Ilang kayong lahat? Ito, may dala-dala pa kayong tent dito. Sino mga kasama mo? Mga po, ate ko po, mga pinsan. Mga pinsan. Ito, meron pang tent yung anak ni kuya. Ito, may sariling tent dito. Kaya mukhang mag-i-enjoy din. Tama yung binabanggit ni Lola kanina. Dito na nga magkikita-kita yung mga magkakamag-anak. Reunion na rin. Reunion na. Dahil mga magpipinsan, magkakamag-anak, yung nasa loob mismo nitong isang tent na ito na naka-set up dito sa may pinaka-pusod mismo nitong 37 hektaryang lupain ng Himlayang Pilipino. 6,000 batay sa record ng Guardia na nasa pinaka-entrada mismo nitong
Himlayang Pilipino yung nag-overnight dahil pinayagan yung pag-overnight dito sa Himlayang Pilipino kagabi. Dahil, naalala ko lang, Val, bago ka lang magpaalam, napakamahal na siguro ng lote dyan, kasi itong area na yan ng Quezon City, itong Visayas Avenue, Pasuntamo yan di ba? Pasuntamo? Correct, oo. Napakamahal na ng lote para sa buhay di mahal na rin yan para sa patay. Lalo na siguro dahil nasa prime area ito, Anthony. Hindi ko lang naitanong pero nagkalat dito yung mga information center ba nung mga... Wala bang mga ahente dyan? Mga ahente, mga nag-aabot sa iyo ng mga leaflets? Kaliwat kanan dito pero medyo malayo yung isang lugar. Mamaya ibabalik ako para dyan na Anthony. Para malaman natin kung gaano nga ba kalakit ang babayaran. Gaano kahirap mamatay. Lalo na ngayon. Mga panahon na ito. Totoo yun. Yung mabuhay ay mahirap, yung mamatay mahirap din. Mahirap din dahil kung ikaw ay mamamatay na walang may iwan pa o walang mga ipon ay siguradong ang papasan kawawa yung may iwan yung may iwan. Tama. Ayos. Isa pa, Anthony, isugtong ko na lang din dahil nagmura na, bumaba na yung presyo ng mga bulaklak dito sa Himlayan Road dahil yung papasok dito, yung pinaka-entrada, yung lane na papasok hilera ito ng napakaraming mga nagbebenta ng mga bulaklak at isa dun sa nakausap ko kanina, yung 350 pesos kahapon at nung isang araw, ngayon ay mabibili na lamang ng 150 pesos habang yung 800 pesos na presyo ng maganda-gandang orchids na nakalagay dun sa paso ay 700 pesos na lamang. So habang papataas ang araw, pababa naman ang presyo ng bulaklak. Mula rito sa Himlayang Pilipino, dito sa Quezon City, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Yung mga tugtog ni Yuel, DZRH Ligtas Undas 2023 Special Coverage. Ayun, standby lang, RH8 Christian Manyo. Maya-maya ng konti at makakasama rin natin si RH29 Boy Gonzales. Sandali po lamang, oras po natin 6:33 na. Nagpapainit pala ako dito, 6:33 na pala. Higi nga, tirahin nyo na nga. This time check is brought to you by Alita. Bago lang natin tawagin si RH8 Christian Manyo, binabalita lang po namin sa inyo na sumipa na sa 19 ang death toll sa magkakahiwalay na insidente ng karahasan sa kasagsagan ng buong campaign period para sa barangay at SK elections mula August 29 hanggang October 30. Isip-isipin nyo itong barangay at SK elections na to. 19 ang inihabol sa undas. Ayon kay Attorney John Rex Lodianco, karamihan sa mga insidente na itala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Bicol Region. Puntahan na natin si RH8 Christian Manyo na nasa Manila South Cemetery. DZRH Ligtas Undas 2023 Special Coverage. RH8 Christian Manyo, coming Christian. Pakibigyan nyo ng audio si Christian. Poging-pogi pa naman at bagong ahit. Ayun na. Anthony, andito nga tayo ngayon sa Manila South Cemetery dito sa lungsod ng Makati kung saan na unti-unti nang dumadating ang mga BGC para sa kanilang mga yuma o sa buhay. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, Anthony, naasama abota ng kalahating milyon ang dadagsa sa South Cemetery ngayong 2023, mas marami kumpara sa 300,000 lamang noong nakaraang taon.
Ngunit dahil maulan ngayong umaga dito, Anthony, as of 6 a.m., nasa 600 pa lamang ang foot traffic dito sa loob ng sementeryo. At ngayong umaga, Anthony, kasama nga natin ang direktor ng Manila South Cemetery na si Jonathan Garson. Sir Jonathan, magandang umaga. Live tayo sa Mr. H with Anthony Taberna. Tama ba, inaasahan natin na abot ng kalahating milyon ang bigisita dito sa South Cemetery? Una sa lahat, good morning po, Sir Anthony, at sa mga pinagsubaybay po ng programa. Opo, inaasahan ho natin, pero tulad ng sabi ko po kayo na dahil nag-uulan, baka medyo malesen po yung numero ng darating po. Bakit mas marami inaasahan natin ngayon kumpara noong nakaraan? Inaasahan natin na mas maraming dadalaw dahil nakaraang taon po, may restriction pa po tayong pinapatupad. Ngayon po, it's open for all na, kaya yun nga po, kaya dadami po talaga, definitely yung dadalaw ngayon. Anthony? Ako actually alam kong prepared kayo diyan, may police, merong mga taga first aid, yung mga first responders natin, nakakatuwa naman yan. May Red Cross pa yata akong nakita diyan, bossing. Meron ba? Yes po, meron po. Aside from Red Cross, meron din po tayong mga taga-DRRMO po. Marami po tayo. Wala po tayong problema pagdating sa medical team po. So yung mga bata, kung talagang yung iba hindi mapigil sa pagdadala ng bata, pag may nawalang bata dyan, ayos pa rin. Meron kayong mga information center dyan o kaya IDES? Yes po, handang-handa po tayo. Para sa mga bata, meron po tayong ginagawang tagging na kung saan para sa mga bata, nilalagay po natin na nakatulad po doon yung pangalan ng kasama at yung contact info po ng kanilang kasama. Oo. Ito matagal ko nang tinatanong at alam ko marami na rin nagtatanong at sa inyo. Ba't ba yung Manila South Cemetery ay nasa Makati? Yun po. Dahil unang panahon pa po, yung wala pa, hindi pa ho talaga nasabi na Makati City etong lugar na to, pag-aari na po ng Maynila. Nabili po ito, property ng Maynila sa mga Ayala to Bel po nung panahon na yon. Pero nung naging Makati City na po, yun na po, tulad ng mga naharap pinag-aawayan ng ibang mga lungsod. Ito po, maayos naman po ang unawaan ng siyudad ng Makati at siyudad ng Maynila. So kayong yung mga empleyado diyan, mga nangangasiwa at mga kawani ng Manila South Cemetery ay mga empleyado ng Makati City Hall, parang ganon. Ay, Manila City Hall. Manila City Hall. Ng Maynila po. Sorry, Timon, nalito tuloy ako. Ng Manila City Hall. Ayun, okay. Opo. Ayun, tama. Okay. Sir, salamat po sa inyo. Thank you. Sige po. Maraming salamat din po, Sir Anthony. Thank you. And Anthony, si Director ng Manila South Cemetery, kung saan nga hanggang sa mga oras na ito, tayo'y hindi ko pala naitanong, Christian. Lahat ba ng nakalibing dyan taga Maynila lamang? Kakahabol natin. Sir Jonathan, lahat ba na nakalibing dito ay mga taga Maynila lamang o meron din mga taga ibang lugar? Meron din pong naliligaw na iba, particular yung mga malapit dito, Makati area. Pinapayagan po natin. Yun, Anthony, ang mga halo. May mga taga Maynila at meron din mga taga Makati kung nasaan ang Manila South Cemetery. Live pa rin wala dito sa lungsod ng Makati sa loob ng Manila South Cemetery. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, CPRH, ako si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maya-maya ng konti, pupuntahan naman natin ang Manila North Cemetery at pati na rin ang Pasig Cemetery. Puro sementeryo tayo ngayon. Andiyan na ba si Mayor? Si Mayor Malapitan. Sandali po lamang. RH reporters, stand by! Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. 6:42 ng umaga, abalahin lang natin na busy si Mayor Along Malapitan. Malamang nakatutok din siya sa sitwasyon sa mga sementeryo. Mayor Malapitan, magandang morning. Si Katunying po ito. Opo, good morning po, Katunying at sa lahat po ng mga nakikinig sa ating. Opo. Belated happy birthday pala sa inyo, Mayor. Wala ba tayo dyan? Maraming salamat po at
Magkape tayo minsan para ma-celebrate natin. Biro na po. Mayor, kumusta po ba? Sa Caloocan po ba, ilan ang sementeryo? Sa Caloocan po, meron po kaming 7 sementeryo, no? 3 po sa Caloocan South at 4 naman sa Caloocan North. Ito po ba puro public? Meron po tayong pampublikong sementeryong isa sa Sangandaan Cemetery sa Caloocan South. Meron naman po 2 sa Caloocan North na pampublikong sementeryo. Yung the rest, puro kampo yan, private, no? Private na po, opo. Pero malalaking rin po, mga malalaking cemetery din po, yung mga private doon. Kaya talagang dinadagsa din po ang aming lungsod pagdating sa araw ng mga patay, no? Oo nga nai-imagine ko ang Caloocan at yung mga malamang yung ibang mga nakalibing sa mga sementeryo diyan sa Caloocan mga taga-ibang lugar pa, no? Ano pong klaseng preparation at ano ba ang ina-expect ninyo sa as to the volume ng mga tao na darating o pupunta sa mga sementeryo? Opo, actually, pagpasok pa lang ng Oktubre, naghanda na po ang ating lungsod dun sa mga pampublikong sementeryo ng Caloocan. Nagsimula na ho agad kaming maglinis, no? At ang ano lang po ngayon, dahil medyo maaga tayo nakapagprepara, medyo maaga rin po, may mga dumarating na rin po ng maaga mula nung mga October 25 hanggang ngayon. Tuloy-tuloy po, pero kahapon po ay nagsimula na po yung dagsa ng mga pagdating ng mga bumibisita. Mukhang tama yung ginawa ng iba na nauna na, no? Para hindi sumabay sa madami. Opo, pero sa report po namin sa namin kahapon, doon sa isang private na sementeryo ay 18,000 po ang dumating, no? Ang kahapon. Kahapon lang yun, 18,000 na, kahapon lang yun, Mayor? Opo, kahapon po ay 18,000 na. So, ina-expect natin na dadagsa pa rin sila ngayong araw na ito. Marami pang dadagsa. May mga naman tayo, mga pulis naman tayo at I'm sure may augmentation pa kayo sa Northern Police District. So far po, may mga report na ba kayo ng mga untoward incidents? Wala naman po, no? Dahil kahit na medyo maluwag na tayo sa pagpasok ngayon, meron lang din tayong mga guidelines na ibinaba sa mga pumapasok ng sementeryo, kagaya ng mga bawal ang pagsusugal, bawal ang mga malalakas na sound system, ang mga patalim. So, at saka bago sila pumasok, inare-register po natin sila para alam po natin kung sino yung mga pumapasok sa sementeryo at sino po yung mga natitira. Pag lalabas din po, nire-register natin. At least organized naman po pala, Mayor. Ako interesado lang, pagka po ba sinabing public cemetery, as in walang binabayaran yung pamilya ng inililibing diyan? Meron din pong minimal, yung maliliit na po ang yung mga Konti lang. Konti lang po, opo. Ito yung mga apartment type, Mayor? Opo, yung mga apartment type, meron din yung mga nasalon, kaso yun medyo mas may presyo ng konti, pero mababa pa rin po. Mababa pa rin. Pinag-uusapan nga namin kanina ni Val Gonzales, yung isa nating reporter na nandoon sa bandang Visayas Avenue area, napakamahal na ng lote dun eh. Sa inyo po ba sa Caloocan, mga gaano ba ang mga familiar ba kayo sa mga presyo-presyo ng lote lalo sa private? Medyo mahal na ho dahil merong yung mga private natin sa Caloocan. Sa may bandang NLEX kung nadadaanan po namin. Opo, ayun, medyo mahal na po yun. Mga per square meter. Hindi ko po pero sa mga bati po sa mga minsan na lumalapit sa akin at sa mga natatanungan natin,
umaabot na rin po ng mga 100,000 ang mga... Ay, grabe. Grabe. Opo. Siyempre po, minsan, dahil nagmamadali o nakakagat po ng mga... Oo, yung mahigpitang pangangailangan, ano, ay andyan kailangan may mapaglibingan, kaya kahit mahal, ano, pinapatos na. Ay, grabe. Kaya kung gaano, sabi nga namin kanina, kung gaano kahirap mabuhay, mahirap ding mamatay. Hindi mo alam kung sa... Opo, at makakarguhan pa yung mga naiiwanan. Yun ang mabigat sa lahat. Kaya hindi man nung araw kasi, Mayor, pagka sinabing pag-uusapan yung kamatayan, pinaghahandaan yung kamatayan, nagagalit pa yung mga matatanda. Huwag naman pag-usapan yan. Kaya pag-usapan na natin dahil sa kailangan natin paghandaan talaga yan eh. Ang problema dyan, yung maiiwanan. Pero maiba lang ako, Mayor, kumusta po ba yung barangay election sa inyo dyan? Naiproklama na po ba lahat ng mga nanalo? Hanggang kagabi po, 100% na po ang proclaim sa mga nanalong barangay at SA. Oo. Meron ba kayong mga mga casualties, yung mga election-related violence, may mga nadisgrasya? Sa monitoring po namin, naging peaceful naman po at saka orderly ang election. At wala rin naman pong mga naitalang election-related incident ang Caloocan. So zero violence sa election sa Caloocan. Congratulations sa inyo, Mayor. Opo. Maliban na lang po sa mga yung mga away-away ng mga watcher, yung mga tigaw-tigawan. Pero sa mga naman po, wala naman pong hindi, natural po yun, yung mga nagkakagirian, yung mga mas mainit pa may watcher kaysa sa kandidato eh. Opo. Teka, si Ferdinand Marcos po ba yung nanalo? Nanalo po, opo. Landslide victory po si Kapitan Ferdinand Marcos. Baka akala nyo, nagbibiro kami ni Mayor, ha? Merong silang chairman po yun, Mayor, ano? Opo. Ferdinand E. Marcos. Ferdinand E. Marcos? Abay, para pala, Ferdinand Edralin Marcos yan, ha? Ferdinand E. Marcos. Anong barangay po, Mayor? Barangay 187, dun po yan sa Caloocan North, sa Maytala. Siya po ba ay re-electionist lamang? Opo, re-electionist po si Kapitan Marcos. Ano po bang palayaw niya? Bongbong din? Hindi po, Perdi po. Perdi Marcos. Ang pinakamalaki na barangay sa buong mundo ay ang barangay 176 sa Caloocan. Gaano karami ho ang populasyon dyan, Mayor? Ang populasyon po ng barangay 176 ay mahigit nasa 300,000 na po. Grabe. Ang bumuboto po dyan ay mga nasa 130. Mga nasa 130 na po. Ganong karami. Para palang ang maging chairman ng barangay na yon, para ka na ring mayor, ano? Opo. Sa tingin ko, sila po yung na-proclaim. Kagabi lang po sila na-proclaim yung mga kandidato dahil sa dami ng mga binilang. Dahil sa isip niyo 130,000 ang bumoboto. Mas malaki pa yung kaysa sa ordinaryong syudad sa probinsya, Mayor. Opo, may mga nakakakwentuhan po akong mayor na pag napag-uusapan namin ng bagong silang na nagugulat sila dahil parang ang nila mas marami pa daw dun sa populasyon nila. Mas malaki pa. Grabe. Ilang percent po ng mga re-electionist ang nanalo? Malaking porsyento pa rin po ang nanalong mga re-electionista sa Caloocan. Wala lang po akong ganong datos pa. Pero sa palagay ko po, base doon sa mga report na nakarating sa akin, tingin ko po mga nasa mga 70 to 80% po ang mga re-electionista natin. Sila pa rin ang inihalal ng ating mga kababayan. Sana po, Mayor, mapagsabihan po yung mga barangay chairman na nanalo na sikaping maging maayos, malinis, orderly ba yung barangay. Sabi nga po namin kahapon dito, Mayor, ang barangay chairman, yung pong pagiging barangay chairman, kung meron mang
pinakamagaling na training upang maging mayor o kaya ay maging governor for that matter, yung pagiging barangay chairman. May kilala nga ako, barangay chairman dati, ngayon mayor na. Kilala niyo po ba yon? Ako po, dati po akong barangay chairman. Kayo nga po yun. Hindi po ba ang gandang training ng pagiging barangay chairman Andyan lahat ng problema, andyan din lahat ng solusyon. Opo, halos walang yung obligasyon, halos pareho po. Kaya ano po gusto niyo sabihin sa mga barangay chairman na nanalo? Go ahead po. Una po sa lahat, kinocongratulate natin sila at pinapaalalahanan na rin na gampanan natin ang ating tungkulin ng maayos. Sabi ko nga, hindi natin kukonsintihin ng mga kamalian ng ating mga barangay officials, no? At andito rin naman ang pamahalaang lungsod para tulungan din naman sila. So sana pagbutihin natin at pagandahin natin yung ating lungsod. Maraming salamat po, Mayor Along Birthday Boy Malapitan. Thank you. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po, Captain. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Katonying at Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2 Eksakto, en punto. Alas 7 na ng umaga. Let's Marvin Gaye and get it on. Di ko pala na basa kanina yung balita tungkol po sa iniimbestigahan ng MIAA, yung viral video ng pagmumura ng isang pamilya sa isang motoristang buntis sa parking lot ng NAIA. Tingnan mo na, Yuel, kahapon lang pinag-uusapan natin yung parking. Diba merong nangyari 25 years ago sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Napatay po dun Eto, nagkamurahan Pero sa NAIA naman to. Ayon po sa TikTok post na nagngangalang Kat, 4 na buwan siyang buntis at ihing-ihi na siya kaya ipinark niya yung kanyang kotse sa harap ng ibang sasakyan. Ang paliwanag po niya, walang available na parking space pero nag-iwan siya ng contact details sakaling may lumabas na sasakyan na kanyang naharangan. Nang makatanggap umano siya ng tawag mula sa isang babae, nagmamadali na siyang bumalik sa sasakyan kasama yung kanyang 11 years old na anak. Pero sinalubong daw siya ng malulutong na mura ng motoristang lalaki at kasama nitong babae habang nag-dirty finger pa yung isa nilang kasama at sinira pa yung kanyang side mirror. Wala bang wala bang security guard man lang doon na nagbabantay? Hindi naman tama yun kaya nga naglagay pa ng contact details yung babae. Alam niyo pa naman mga buntis, parang mga yun mga ano tawag doon, mother? Ano tawag doon? Yung hindi yung lagi naiihi, yung parang binabali sausaw yung mga buntis. Ihi nga siguro kayo kaya yung lalaking ito na nagmura sa kanya, ikaw na lang kaya mabuntis. Busit na to. Kaya naglagay ng contact details yun sapagkat nahihiya siya na hinarangan kanya. Kung ihing-ihi ka na rin namang umalis, di hinila mo na sana, kumain ka sana ng Mentos saka hinila mo. Ikaw, kulokin. Itong mga tao, itong problema sa atin hindi tayo marunong magpasensya. Pagka ganun, lalo pag nakita mo buntis, di ba? Babae pa. Tapos pag bumumurahin mo ka lalaki mong tao, tinamaan ka ng magaling. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2 Ano ba ang mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos sa sambayanang Pilipino ngayon? Alamin natin ang balita mula kay RH14 Let Narciso. Coming left!
Katunying hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang makabuluhang paggunita ng All Saints Day at All Souls Day ngayong taon. Sa kanyang mensahe, hinimok ng Pangulo ang mga Pilipino na pagnilayan ang layunin ng bawat isa at alalahanin ang katapangan ng mga santo at mga yumaong mahal sa buhay sa pagharap sa mga pagsubok. Naway magsilbihan ng halimbawa ang matibay na pananalig ng mga santo para sa mabuting pamumuhay ng mga tao. Kinilala ni Pangulong Marcos na ang tradisyong ginagawa ngayon ay hindi lang bahagi ng kultura, kundi pagpapakita ng pagbibigay halaga ng mga Pilipino sa pananampalataya at sa pamilya. Sa panahong ito rin kasi anya nagkakasama ang mga magkakapamilya. Mamaya ay dadalaw ang Pangulo sa puntod ng amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Miss Leth. Puntahan naman natin sa Manila North Cemetery si Pamela Adriano. Kasama niya ang bagong tagapagsalita ng Manila Police District. Kala ko yung director no? Di ba napalitan na si General Andre Dizon? Bago na yung hepe ng MPD Puntahan natin sa Manila North Cemetery si Pamela Adriano. Kamin Pam. Pamela, where are you? Where na you? Here na me. Naputol. Babalikan natin ang ating linya dyan sa Manila North. Puntahan natin ang isang parte ng Manila North Cemetery. Nandun naman si RH29. Pasensya na kayo at mahina po ang mga signal natin sa mga sementeryo. Dead spot po kasi yun Alam niyo naman natin ang sitwasyon mula sa kinaroroonan ni RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Sabi ko sa inyo dead spot dyan DZRH Ligtas Undas 2023 Special Coverage. Puntahan natin ang Pasig, baka sakaling sa Pasig. Dahil ang Pasig 24 oras nakabukas. Andun si RH52 Edniel Parosa. Kamil Edniel. Actually, kaiba sa ilang mga himlayan dito sa Metro Manila, 24 oras ngang bukas ang marami sa mga sementeryo dito sa lungsod ng Pasig. Kabilang dyan yung Pasig City Cemetery, yung Evergreen Cemetery, yung Santolan Catholic Cemetery at dito sa kinaroroonan natin sa Catholic Cemetery ang lungsod ng Pasig. Inikot natin ang 3 sa 4 na mga sementeryong yan, pare-parehong nagsisimula pa lamang sa pagdagsya yung mga tao ngayong umaga. Bagamat sa labas, nakita mo na yung mga tindahan ng bulaklak, andila, at iba pa para sa inaasahang dagsangan ng tao ngayong undas. May pangilan-gilan na rin na Anthony na nakukumpista yung mga gwardiya rito, lalo na sa may public cemetery na mas maraming nakahimlay kumpara dito sa may Catholic Cemetery. Kabilang sa mga nasita nilang bawal, yung mga lighter, mga sigarilyo at mga pintura, supot-supot na mga pintura. Kailan ng mga bantay, pinayagan na yung pagpintura at paglilinis sa mga naunang petsa, kaya ekis na. Ngayong araw, bukas pabalik na sa limited time ang schedule na 4 na nabagit na libingan sa Pasig. Ang ilan ay magbubukas 6 in the morning. Pero hanggang ngayong araw, one way pa rin itong si Raimundo Avenue mula Angeles Street hanggang sa Mercedes Avenue. Dito yan sa lungsod ng Pasig, kaugnay pa rin ang pagbabantay sa panahon ng undas. So yan muna ang latest mula sa lungsod ng Pasig para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. DZRH Ligtas Undas 2023 Special Coverage. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, Kuyang Rolly Romero, 7:08 na ng umaga.
Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Ngayon po ay November 1, 2023. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Halagahan ng buhay, binigyan diin ng Pangulong Marcos sa kanyang mensahe ngayong Undas. Multo sa Malacanang, kinumpirma. Unang araw ng Nobyembre, sinalubong ng taas presyo ng LPG. Ilang nanalong kandidato sa barangay at SK elections nagtabla, idinaan ang tagumpay sa coin toss. Siyam, dinukot, 3 pinalaya sa Laguna. 6 sa mga biktima, missing pa rin. Caregiver na hindi nasindak sa grupong Hamas at hindi iniwan ng employer, uuwi ng Pilipinas para magpasko. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing balita. DZRH Ligtas Undas 2023 Special Coverage. Balikan na natin ang ating RH reporters. Unahin natin si Pamela Adriano na nasa isang bahagi ng Manila North Cemetery. Come in, Pamela. Good morning. Good morning. Hindi kita maintindihan masyado. Hindi kita masyado maintindihan, Pamela. Siguro ay dahil sa face mask mo o sa earpiece mo o sa cellphone mo o kaya ay sa mikropono mo. Ayan. Kaya malinaw na ba ako? medyo malabo eh. Medyo mahina eh. Ilapit mo yung mikropono mo. Yan. Itaas mo. Ayan, betterer. Ayan, betterer. Malinaw na ba? Ayan. Go, go, go. Alright. Alright, Catherine, nandito tayo ngayon sa Manila North Cemetery na sa India. Ng Manila Police District. At na-interview ko nga kanina si MDD spokesperson Police Major Philip Dines at sabi niya kahapon pinakamarami yung nakita na. So far, 80,000 yung crowd estimate kagabi yan. At ngayong araw, ang kanilang estima dadami ng bilang triple times 4 daw yung dami ng bibisita sa Manila North Cemetery ngayong araw. At hanggang sa pagkatapos simula October 28 hanggang sa November 3, yung total daw na kanilang estima, crowd estimate up to ng 1 million, mahigit pa yan. No? And as of now, nasa 10,000 mahigit yung ating crowd estimate. At base naman sa mga na-confiscate na mga material, mga gamit mula sa mga bibisita, wala pa naman gaano, pero yung mga flammable materials, ang pinakamarami yung mga lighter at pintura, nasa 416 na yung na-confiscate. Mga sigarilyo naman, mga nasa 300. So 307 in particular, and then mga pabango, bawal din, nasa 278. And yung mga naitala naman sa Katilo, mga heart attack, stroke, o ito mga medical na situation. Wala naman pang naitala sa ngayon. At paalala ng MPD, mga ipinagbabawal, the usual, yung mga flammable materials, at bawal din mga beverages, at video okay, yung mga nagtitinda rito sa loob, bawal din, mga alaga, bawal din. Pero sa labas, sa labas ng sementeryo, napakarami na nagtitinda sa usual, mga bulaklak na sa tapat ng Chinese General Hospital, marami na rin yung nagtitinda. At paalala ng MPD rin, kung sa mga bata sana, meron sana silang ID or numero ng kanilang guardian para if ever man daw na mawala sila. Meron kasing mga nakantabay dito na PSWD at meron din silang public address system. So if ever man na mawala sila, mahanap agad yung kanilang magulang o kung sino man kanilang kasama.
Pagdating naman no, sa mga police na mga nakadeploy no, dito sa Manila North Cemetery, nasa 300 police officers yung mga nakadeploy at meron pang mga volunteers. Yun yung mga nag-check ng mga kalamitan ng mga bumisita dito sa cemetery. Sa ngayon, medyo umaambon actually, maliwanag yung lang, pero umaambon. Yung mga kababayan natin, may kita natin yung mga sarili ng dalang payo. At tinanong natin kanina, no, yung na-anticipate naman daw nila, hindi nila na-anticipate na medyo masasama yung panahon kasi inaasahan nila na magiging maaliwalas yung ating panahon. So, tinanong ko sila kung may mga tents ba na nakahanda para sa ating mga kababayan. Wala naman daw. Kaya sabi ng MPD, magpadala lang daw ng mga sombrero, mga payong para daw maging handa lang. At paalala lang ng MPD, maging maingat no, para iwas din sa disgrasya. At nung tinanong ko kanina, syempre may mga insidente tayo ng mga before mga nag-over tabako dun sa loob ng sementeryo. Sabi ngayon ng MPD, wala na daw lahat yun kasi mas sa loob ng sementeryo yung mga nakabantay na police natin. Okay, maraming salamat sa iyo, Pamela. Huwag ka magpapaulan. Si Pamela Adriano po yan, nag-uulat ng live dyan sa Manila North Cemetery. At sa kabilang panig ng Cementerio del Norte, ang lawak niyan eh. Ang lawak niyang Manila North Cemetery eh. At maraming mga kilalang tao ang nakalibing dyan. Sino halimbawa? Valderrama! Nandiyan ka ba, Valderrama? Oh, kilala niyo kung sino? Oh, si FPJ, nandiyan si FPJ. At ilang mga presidente. At kabisado yan ni RH29 dahil doon nagbe-birthday si Boy Gonzales. Diyan sa buong Manila North Cemetery ay may kasiyahan dahil sa birthday ni Boy Gonzales sa November 29. RH29, Boy Gonzales, come in, boy! Dito nga sa yung Manila North Cemetery, 54 na hektarya. Lawak, grabe. Malawak. At yung binabanggit mo yung puntod ni The King, Fernando Poe Jr., magkatabi yung puntod nila ni veteranang actress na si Susan Roses. Pati yung pinakamusileyo nila, magkakasama yung magkakapatid sila Andy Poe, mga kapatid ni Fernando Poe Jr. At mga presidente naman, Ramon Magsaysay, Manuel Rojas, Osmeña, ang mga nakahimlay dito sa Manila North Cemetery. Medyo gumanda ngayon yung panahon na wala na yung pag-ambon na kanina sa sementeryo. At muling pinaalala natin na mga otoridad na bawal pa rin magpasok ng alaga. Kasi may isang babae na nagpapakilalang pulis na hindi naman naniniwala. Bawal magpasok ng alagang hayop. Halimbawa ay aso. Kasi isang babae na nakikipagtalo sa mga nagbabantay dito sa pinaka-gate na gusto ipasok ang kanyang alagang aso, pero hindi talaga pinayagan ng mga otoridad at ng mga pulis. Kaya dito na lang sa labas inilagay yung kanyang alagang aso. At marami na rin mga nakumpiska na mga pinagbabawal ay pabango. Yung mga bawal pabango? Bawal pabango? Bawal. Kaya yung ibang mga papasok sa sementeryo nang hinaya kasi mamahalin yung kanyang pabango. Ang ginawa ay inilagay nila siya, bumalik na lang sa kanilang sakyan at iniwan na lang yung pabango. Teka muna, Kuya Boy, bakit bawal yung pabango? Marami nagtatanong yan na bakit ipinagbabawal ang pabango. Pero natang siguro may pwedeng mga may chemical na pwedeng mas maganda yung pulis na ngayon yung paliwanag. Kasi marami na nagtatanong kasi sa airport nga pinapayagan yung pabango basta hindi ganun karami, hindi lampas ng 100 ml. Oo. Hindi para sa tanong ng Colonel Butchig Perez, bakit bawal ang pabango? Kasi parang alcohol din siya, nakisindihan.
bumagsak at na sigarilyo ako, pwede pagsimulan ng sunog. Ayun. Police and Lieutenant Colonel Butchoy Gutierrez o Alejandro Gutierrez, kaya pinagbabawal yung pagpasok ng mga pabango. Yung alcohol, so alcohol, bawal din na alcohol? Ang alcohol, ang alam ko may pinapapasok na alcohol eh. Parang hinaharang na rin yung iba eh. Kasi siyempre, kung chemical, kung may yung pabango, bakit yung iba pati pabango nakalagay. Pero yung alcohol, ang nakita ko rito, wala pa naman nakakupis ka mga alcohol eh. At alcohol ba? Bawal din? Alcohol. Ayun, pati hindi ba? Pabango lang, alcohol hindi. Yun. Pwede daw, Anthony. Naguguluhan nga rin ako yung pabango. Gusto mo kamo, yung alcohol kamo, sisindihan ko eh. Pareho naman flammable yun eh. Flammable yun pareho eh. Parehong flammable. Yung alcohol, parehong flammable. Bakit yung alcohol pwede? Bakit yung pabango hindi? Kung ako may pabangong mamahalin, may halimbawa, may binili ka, siyempre manghihinayang yung iba. Siyempre. Bukod doon manghihinayang Lalo ka, Tito Boy, lalo ka ang mahal ng pabango mo. Oo, halagang 50 pesos. Nabibili ko siya. Hindi naman ako mahilig magpabango eh. At isa sa mga paalala pa, Anthony, kasi taon-taon, pagkaundas, mga nawawalang bata. Para maiwasan, yung Manila Social Welfare Department dito, naglalagay na ng tag kapag wala pa silang tag. Na pangalan, address, yung cellphone contact number, para in case na mawala yung mga bata na kasama nila sa loob ng sementeryo, ay madaling makontak ayon na rin sa mga otoridad at pagkapag nawala. May mga may libre sakay, Anthony, libre sakay. Sa mga senior, ay libre sakay na ipinrovide ang Manila LGU para sa mga senior. Bukod sa senior, libre sakay sa loob ng sementeryo na. Sa loob ng sementeryo, malawak kasi 54 hectares. Kung ang puntod magkamahal mo sa buhay, ang layo na banda rin kay FPJ. Parang masyadong malayo kung maglalakad, lalo na yung mga senior natin na PW. Isa pa, Anthony, yung mga miyembro ng Operation Tulong ng DSRH, may mga wheelchair. Akala ko magpapalugaw uli si Wonder Woman dyan eh. Meron din ibibigay na tubig at yung mga wheelchair, kaya yung mga miyembro ng Operation Tulong ng DSRH ay nakatabay dito sa mismo pinaka-gate. Pwedeng malalay sa mga kababayan natin, na lalo na yung mga senior, mga PWD, na magpapasok sa loob ng Manila North Cemetery. Yan pa rin ang sitwasyon ngayong undas sa sementeryo dito sa Norte. Mula sa kauna-una sa Pilipinas DSRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Boy, kailan talaga birthday mo? Ngayon ba o November 29? November 29. November 29. Akala nila marami akong handa na nagpunta sa cemetery. Hindi po, November 29. Ayos. Thank you. Balik sa'yo, Andre. DZRH Ligtas Undas 2023 Special Coverage. Standby lang, RH23 Edwin Duque. Siya po naman ay nandoon sa La Loma Cemetery. Pakitanong mo nga dyan, Edwin, kung bawal din ang pabango dyan. Yung iba nga, hindi na naliligo, nagpapabango na lang, ibabawal nyo pa. Ang bihirang patis. Oras po natin, Kuya Rolly, magandang morning. Salamat po sa inyong pakikinig, pambihirang patis. Kuya Rolly Romero, magandang morning, 7:22 ng umaga, sandali po lamang. RH! Ang detalye ng ating mga balita at 7:30 in the morning.
Kahalagahan ng buhay ang naging sentro ng mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos ngayong Undas. Inimok ng Pangulo ang sambayanang Pilipino na nilayan ang layunin ng bawat isa at umasa ito na ang paggunita ng Undas ay makatutulong sa mga Pinoy na makayanan ang dalamhati at paghihirap. Hindi nagpahuli ang Pangulong Bongbong Marcos sa kwentong kababalaghan sa Malacanang. Sa kanyang BBM vlog sa YouTube, ibinahagi ng Pangulong Marcos na maging siya ay nakaranas ng kababalaghan at minulto sa palasyo noong bata pa siya na ang Pangulo ng Bansa ay ang kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ang kwento ng Pangulo, kinilabutan siya habang naglalakad sa hagdan na mag-isa at maramdaman na may nakatingin sa kanya at makakita ng pintong bumubukas mag-isa. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Nagsisisigaw ako dito. At tumakbo ko. Sinabi ko, sinuko ko sa security. Sabi ko, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Yan po ang kwento ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa multo sa Malacanang. Ito pa isang multo. Sinalubong ang unang araw ng Nobyembre ng taas presyo sa LPG. Patay sa anunsyo ng Petron at Sulain, tataas ng 45 sentimos bawat kilo o 4.95 ang kada 11 kilogram na regular na tangke ng cooking gas. Samantala, mas mataas ang increase ng regasco sa kanilang LPG na umaabot sa 50 sentimos per kilo o katumbas na 5.50 sa bawat kilo o 11 kilo ng tangke. Ito ay bunga ng pagtaas ng contract price ng LPG sa world market ngayong buwan. Nagpalabunutan at toss coin ng ilang nagtablang kandidato sa barangay at sanggunian kabataan elections. Sa Cotabato City, sinwerto sa draw lot si Omar Pasawilan bilang barangay chairman ng Rosary Heights 3. Kapwa nakakuha ng 997 na boto sina Pasaliwan at ang kalaban nitong si Sukarno Uto. May 6 ding kandidato sa Abra na nagtabla at idinaan sa palabunutan kung sino ang kanilang ipoproklama. Sa Zambales, isang barangay ang idinaan naman sa toss coin ang pagpili ng idedeklarang SK chairman dahil nagtabla ang 2 kandidato. Siyam ang dinukot kabilang ang 6 na Chinese sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa City. Ayon sa pulisya, pinalaya naman ang 3 Pinoy na kinilalang sina Marian Arambulo, Henry at John Ray Katapat. Kagad nag-report ang 3 sa local police station at sinabing 6 na armadong lalaki ang pumasok sa bahay ng kanilang employer na si Sheng Chi Liang. Ayon pa sa biktima, itinali sila ng mga sospek, tinakpan ng kanilang mga mata at saka isinakay sa High Ace commuter van na nagtungo sa Laguna. Pinatakas ang 3 Pinoy ngunit mahigpit ang bilin sa kanila na huwag magsusumbong sa pulis. Sa Pilipinas, magpapasko si Camille Hizalva, ang Pinay caregiver na nagpakita ng kabayanihan matapos na harapin ang miyembro ng teroristang Hamas at hindi iniwan ang kanyang 95 anyos na Israeli employer. Ayon kay Hizalva, babalik din siya sa Israel makalipas ang 45 araw para tuparin ang kanyang pangako sa kanyang employer na si Nitza na babalikan niya ito upang ipagpatuloy ang pag-aalaga. Sinabi pa ni Hizalva na binigyan siya ng permiso ng kanyang employer na magbakasyon para madalaw at makasama ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Si Hizalva ang siyang caregiver ni Nitza simula pa noong 2019. Alamin naman natin ang sitwasyon mula po sa La Loma Cemetery sa Caloocan. Naroon si RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin! Tumaroon po tayo ng ulat kanina pero bagyan ang tumila ito dito sa bahagi ng La Loma Cemetery. Mahigpit yung pinagbabawal din ka Terry Akatujig, no? Yung pagpasok ng mga tabago. Kung saan ay marami na yung mga pabango na nakalatag. Ito yung mga nahuli na kumpiska mula pa kaninang umaga. May mga lighter, merong lahat ng alcohol, may halong alcohol ay mahigpit na pinagbabawal na ipasok dito sa La Loma Cemetery. Yung northbound nitong harap ng La Loma ay isinarado na mula pa kaninang alas 5 ng umaga.
at inilan ito para maging paradahan ng mga gustong pumarada para pumasok dito sa Laloma at sinahin yung mga nakahimlay na mahal nila sa buhay. May mga nakastandby na medic dito, ang EFP, PNP at ang Bureau of Environmental Protection ay nakapatay din dito sa loob ng Laloma Cemetery. Bawal din pumasok today yung mga private vehicle maliban doon sa mga sasakyan na pagmamayari ng mga vendor, mga nagbabantay at ilan pang mga may kaugnayan para magserbisyo dito sa loob ng Laloma Cemetery. Kanina ay nasa 200 plus yung unang pumasok at inasahang 10,000 yung papasok ngayong araw kasi sa tala ng Caloocan na City Hall. Kahapon yung dumalaw dito nasa 7,640 yung naitala. Pero ngayon ay nasa kulang-kulang 300 na yung nakapasok kasi doon sa tala ng PNP at inasahan nito paghapon ay nasa 10,000 yung papasok dito sa luwag nito Laloma na may 64 square hektarya na lupain na ito i-border rin ng Quezon City at Manila Cemetery at outside Cemetery. Ay nasahan na ngayong maghapon pero ayon dito sa Laloma Cemetery mas marami nung nakaraan dahil ang pagkakaiba nito maraming nagsiuyan para umoto sa kanilang mga marami sa probinsya. Kaya hindi, mas marami na ulit ngayon dahil ngayon ay nahati yung pag-uwi ng mga babae natin. Pero mas nauna na sila muna sila rito bago itong araw ng puntas. So itong kalsada ito, itong harap ng Laloma ay magsabukas ulit bukas ng madaling araw. So yung pagbebenta naman ng mga bulaklak, naikit na nga pinagbabawal dito sa mga kalsada, dito na doon kalat-kalat, lagi sa inilagay sila dito sa isang lugar dito sa may bangketa at naglagay rin ng tali para doon sa naglalakad at iba rin yung pasok ng mga sasakyan. Kaya maganda may mga plan para hindi magkagulo-gulo yung mga tao kasama ng mga sasakyan at maiwasan na rin yung aksidente. So babalik tayo mamaya para sa ibang report pa natin sa ibang bahagi ng sementeryo dito sa bahagi ng Kamanaba. Mula pa rin sa Kalaw sa Pilipinas, isa rin sa Kusaris 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, 2-3 Edwin Duque. Balikan nga natin si RH5 Val Gonzales sa mga nagtatanong kung magkano bang mamatay ngayon. Siguro parang mali yun, ano? Magkano ba ang himlayan ngayon? Kailangan talaga natin paghandaan to. Alam nyo, halimbawa lang yung mga nakikinig sa atin, lalo na po yung mga magulang, bigla na lang tayong tumumba dito. Tapos wala ka man lang na nabiling ano tawag doon, Yuel, life plan, life plan, ano tawag doon, yung mga binibili ng mga memorial plan. Wala ka nabiling memorial plan, hindi malaman nung naiwan mo kung saan ka ibuburol. Ano? Tapos ang matindi, meron kang binayarang memorial plan, yung burulan, wala namang paglilibingan sa'yo. Walang paglilibing. Hindi malaman ng may bahay mo o kaya ng mga anak mo kung saan kayo tatambak. Kaya ngayon, paghandaan na po natin yan. Malaman man, makabili man lang tayo ng isang lote, hindi man cash na bayaran yan, kailangan hulug-hulugan man lamang. Para ang pinakamahirap kasi tayo pag natepok tayo, wala na tayong nalalaman sa nangyayari sa buhay 'Di ba? Pag namatay tayo, as in tulog na tayo. Wala na. Kahit na magpatumbling-tumbling pa yung katabi mo o kaya itabihan ka pa ng masasarap na pagkain, hindi mo naman malalaman na yun eh. Di ba? Di lalo na yung hihigaan mo. Ang mag-iintindi pa niyan ay yung iiwanan mo.
Kaya kailangan pinaghahandaan yan. Ang tanong, magkano ba ang lote ngayon sa sementeryo? May balita nga tayo mula po sa ating ahente na si RH5 Val Gonzales. Kangin Val! Anthony, sana'y manatili na lang tayo. Manatili na lang tayong buhay. Bakit naman? Bakit naman? Oh. Forever. Dahil tinitingnan ko rin listahan nitong si Ma'am Marilo Calamyong, isa sa unit manager ng isa sa agency na nagbibigay Himlayang Filipino Sales Office. Dito sa loob mismo, nandito pa kami sa loob ng Himlayang Filipino. Ang tinitingnan ko kasi Anthony, yung pinakamahal na 10 milyon lang naman. Napakamahal naman yan. Ano bang lupa yan? Baka naman pwedeng minahin yan. Baka may ginto dyan. Tatanungin natin dito kay Miss Marilo Calamyong. Kasama po natin si Anthony Taberna. Live po tayo sa Desert. Ngayon, anong may tinatanong si Anthony? Go ahead, Anthony. Ma'am Marilo, magandang umaga sa inyo. Totoo ba tong sinasabi ni Val na may lote kayo dyan na 10 milyon ang halaga? Opo, sir. Ano po ay family estate na po siya. Pampamilya na po. Pampamilya na po yan. Hindi naman sabay-sabay mamamatay yung magkakapamilya sa amin sa Nueva Ecija dahil may pagitan naman ng mga 5 taon, 10 taon ang namamatay. Pagka namatay yung isa, doon na rin inililibing yung sumusunod. Opo. Bali, sir, naka-reserve na po yun para po pagdating po ng panahon, naka-ready na po ang family. Hindi na po siya hihirapan pa po. Yan po bang yan po bang 10 milyon, pasensya na po kayo, na-interrupt ko kayo. Yan po bang 10 milyon na yan, gaano ho ba kalaki yan? Bali, sir, ano na po siya? Nasa 30 square meter na po siya. Ilan po? 40 square meter na po siya. 40? Opo. Mga gaano karami ho bang maikakarga dyan? Bali, sir, meron po tayong 16 na bone or ash po at 8 fresh body po sa loob po ng family estate po. Oo. Teka, meron akong tinitingnan dito sa may pinakita ni Val. Meron palang VAT dito. May VAT pa palang binabayaran dyan? Opo, sir. Meron po tayong mga VAT po na binabayaran po at perpetual care. Kung ang mamamatay po ay senior citizen, hindi ba may discount din yung senior citizen saka wala namang VAT? Opo, sir. Bali po, ang senior citizen po ay may discount po pag oras po na kailangan na pong mahukay o gagamitin po yung lote. Oo, yung VAT, hindi ba ang senior citizen ay exempted na rin sa VAT? Kasama na po dun sa total price po, sir. Hindi, ibawas nyo na yun, ma'am. Para makatipid. Opo, sir. Sa isang loan na po, sir, pag senior na po siya, 65,000 plus po ang diskwento. So ito po, ang nakalagay dito, yung pinakamura ba tong 900,000 na total price? Bali, sir, ang pinakamura po namin sa loan lot po, 355,000. Isang lote lang po yun, isang lote? Ako. Bali, isang lote po, dalawa po ang mailalagay po. Dalawa ang mailalagay. Opo. Yan po bang sa Himlayan ay ang living po ba dyan ay nakabaon? Opo, sir. Lahat nakalubog. Hindi, tama kayo, no? Ang magandang tingnan pag nakalubog no? Opo, sir. Maganda po siya. Naging akayos po natin siya na alagaan pa po. Opo. Marami pa ho bang bakanting lote dyan, Ma'am Marilo? Opo, sir. Marami pa po kami mga bakanting lote. May mga re-off po kaming lot na malapit po sa Chapel Memorial po. Ganun po. Malapit entrance po. Ayun. Paano po kung halimbawa po merong nakikinig sa atin na nagpaplano ng mamatay? Di ba? Ibig sabihin naghahanda na sa kanyang mapaglilibingan. Paano ba kayo mako-contact diyan sa Himlayan? Sir, kung kailangan na po natin ang lote, contact na lang po ako si Miss Marilo Calamyong. Number. Number.
0905-88-179-53. Pakiulit niyo po, Ma'am Marilu. Si Marilo Calamyong po, 0905-88-173-53. Opo, ayun. Magkano naman po ang amin dyan? Opo, masasag-usapan po natin. Biro lang po, Ma'am Marilu. Maraming salamat po, Ma'am Marilu. Thank you po sa inyo. Salamat din po. God bless po. Napakamahal pala. Yung isang lote pala, Val, yung isang lote ay 300,000. Yun ang pinakamura. Pero dalawa pwedeng malulan. Ilan po yun? Isa lang? Dalawa. Ayos na yun. Ayos. At least meron idea yung ating mga kababayan. Saka ang maganda dyan, Val, katulad namin, taga Visayas Avenue kami. Pag namatay ako, walking distance ko lang yan. Correct. Ang pinagmamalaki rito, Anthony, walang siksikan. Walang siksikan dito. Nasa prime area ka ng Quezon City. Accessible sa lahat. Wala kang magiging problema. Kung mainit ang panahon, napakaraming mga puno rito. Kaya yun yung panalo. Yun yung panalo rito na may pagmamalaki mo dahil napaka-fresh ng kapaligiran dito, Anthony. May tanong dito si John Bailon, meron daw ba diyang corner lot? May corner lot daw po ba? Meron po, sir. Meron po. Meron po. Meron po sa mga ilang table. Meron din ang ganda. Ayos. Doon naman na Anthony, doon sa nagpapakremate. Mas mura yung kapag sa Columbario ka na lang dalhin kung ikaw ay nagpa-cremate ng isang namatay. Magkano po ba sa Columbario, Ma'am Marilo? Bali, sir, meron po kaming Columbario. Pinakamura po namin is 70,000. 70,000? Opo, 4 po ang may lalagay namin. Ilan naman tayo ng kontrata ko dyan? Wala, Forever? Forever po to. Opo. Wala po kayong intindihan. Pag po nabayaran nyo na po lang wala na po kayong babayaran pang iba. 70,000. 70,000. Pero masakit yun, Val? Kaya sana forever na lang tayo. Ayos. Hanggat hindi ko na bibili yung aking helicopter at aeroplano at masabing kayang-kaya mo na, ay mag-forever muna tayo. So sa ngayon ay unti-unti nang nagdadagtaan, pero dito sa lugar mismo, ito papakita ko, Anthony. Babalikan ka namin dyan, Val. Babalikan ka namin dyan, Val, dahil sa pagka lumakad ka pa dyan, meron ng totoda sa akin dito sa dami ng commercial. Gusto mo ba yun? Napakalawak dito sa Himlayang Pilipino, kaya't walang makikitang siksikan kaya ng ibang mga sementeryo. Mula rito sa Himlayang Pilipino, parang si Val Gonzales, parang endorser ng Himlayan. Dito po sa Himlayan, walang siksikan. Dito sa Himlayan, mas mamatamisin mo pa ang mamatay. Parang ganun ang dating. Balita. Ay nako, 12 minutes bago ang alas 8 na umaga. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Ay. Yung ating mga kababayan na pumupunta sa sementeryo, naiwan nyo yung bahay nyo na hindi nyo naisara pinto. Iyakin nyo nakakandado yung pinto, nakakandado nga, tapos butas naman yung bubong ninyo, magpalit na kayo ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan, gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Ay, Kuyang Apple Pancho, happy birthday. At Kuyang Aris Ramos, Kuyang Aris, wala ba tayong The Boys Chicharon dyan? At Ninong Ardi, Dong Tolentino, thank you po sa hipon. Ayun, thank you. I'm gonna make you
Magandang umaga rin sa mga taga-ASEA dyan sa Subic. Gusto nyo bang magpunta sa ASEA kasama yung barkada at pamilya? Aba, dapat maganda rin sasakyan nyo, kasyang-kasya kayo. Subukan ninyo itong all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Aba, fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mo ang naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo ang advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O diba? Galing. Secured ka dito dahil meron itong 6 na airbags, full LED headlights at double row daytime running lights. Tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo ang masubukan ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay i-check ang kanilang website www.cherryauto.ph. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Okay, this one's for Gabby. Congratulations ulit sa ating mga taga-panood, taga-pakinig dahil po sa inyong maigting na pagsuporta sa DZRH. Number 1 po ang DZRH sa pinakahuling Kantar Media Survey. 3 buwan to. 3 buwan. Isang quarter, third quarter survey. Thank you. Wala lang tayong oras ngayon. Mamimigay sana ng katakot-takot na salapi itong ating bagman. Kaya nyo tutuloy natin yan sa mga susunod na araw. Sa mga nagtatanong po kung bakit nag-iisa po ang inyong katunying, kaya po nang nalalaman na ng karamihan, ang aking pong kapartner na si Kumbatserong Jerry Baha ay kasalukuyan pong nagluluksa dahil sa pagpanaw ng kanyang butihing may bahay na si Ate Sally Baha. Si Ate Sally po ay pumanaw noong Sabado. At kung di ako nagkakamali, bukas ay magiging open to the public na rin po ang viewing sa mga makikiramay po kay Kumbatsero at sa kanilang buong pamilya. Yan po ay sa St. Peter sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Alam nyo, ang buhay ng tao talagang sabi nga po sa Biblia, ang buhay ng tao ay para pong usok. Alam nyo yung nagbukas ka ng takip ng sinaing mo. Di ba merong usok na ganun? Usok. Ganun. Pagkatapos, wala na. Yan ang buhay ng tao. Napakarupok, bilis mawala. Merong pong paniniwala tayong pare-pareho na ang buhay natin hindi atin. Hiniram lang po natin ito. Kapag ka po ipinasya na ng may-ari na bawiin ang hiniram na buhay na pinahiram po sa atin, wala naman po tayong magagawa. Kaya po, habang tayo nabubuhay, samantalahin po natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti. Yung paggawa ng mabuti ang ating samantalahin. Ang ibig sabihin po ng paggawa ng mabuti ay lahat ng mga bagay na nakasisiya sa Panginoon Diyos. At lahat po ng nakasisiya sa Panginoon Diyos nakabubuti rin po sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating bansa. Yan po ang mabuti na tinutukoy ang kautusan ng Panginoon. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! I think to myself,